Dinala ni Mr. Cheng si Jasmine kasama ni Gabriel pabalik sa Pinas. Siya na ang nag-asikaso sa lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Mas binigyan niya muna ng pansin si Jason kaysa kay Lucita. Madalas niyang dinadalaw ang kapatid habang nakatoka, minsan sa pagbabantay kay Gabriel, lalo't laging nasa ospital si Jasmine para kay Jason. Ang ilan sa katulong niya ay pinatira niya kasama ni Jasmine upang may magbantay kay Gabriel tuwing kailangan niya ring umalis. Nagkausap sila ni Jason sa ospital. Gumanda ang relasyon nila ng kuya niya at paraan iyon para maibsan ang bigat na nararamdaman niya. Gumanda rin ang kalagayan ni Jason lalo't ayos na sila ni Mr. Cheng at kasama na niyang mag-ina niya. Nagkakausap sila minsan na silang dalawa lang at paraan yun ng magkapatid para mabawi ang mga taon na nasayang nila. Nakatutok din siya sa kaso ng kuya niya. Alam niyang oras na malaman ni Lucita ang lahat. Maaring mawala ito sa kanya kaya ginagawa niya lahat para mapabuti ang lagay ng dalawang pamilya niya. Hindi nawala ang ugnayan niya kay Isaac. Ito laging nagre-report sa kanya sa nangyayari kay Lucita. Gabi-gabi, binibisita ni Mr. Cheng ang bahay niya para pagmasdan ng asawa niya naghihintay sa kanya. Unti-unti na naging malinaw sa kanyang lahat. Pinapangako niya sa sarili niya na hanggat hindi pa naaayos ang gulo sa kapatid niya, hindi na muna niya ito papabayaan. Isang araw habang papunta siya ng mall para bumili ng mga kakailanganin ni Gabriel, nakita niya si Valentina. "Cheng!" Malapad ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Lihim na napabuntong hininga si Mr. Cheng habang tumatalikod at nagmamadali sa pagkuha ng mga bibilhin niya. Ilang beses na niya itong sinabihan na lubayan na siya. "Hey, wait up!" Hindi siya nakinig. He was about to pull the cart nang harangan siya ni Valentina. Kaya tumigil siya sa paglalakad. "I miss you, Cheng," sabi nito na nakangiti. "Stop it, Valentina." Heto naman, parang wala tayong pinagsamahan. Kumunot ang noo niya at iiwan na sana niya ito nang biglang nagpakita si Lucita. Natameme siya nang makita kung paano siya ipagdamot nito kay Valentina. Gulat na gulat ang mukha niya and that time, he wanted to kiss his wife right at the moment. Sobrang pangungulila na niya dito na sa kinatatayuan pa lang nila ay gusto na niyang yakapin to. He wanted to hug her and tell her how much he loved Lucita, but yun nga't nakangangalang siya sa eksena. Kung saan pinagmamalaki ni Lucita na dala-dala niyang apelyidong Cheng. He don't want to lose his wife, kaya nagmamadali siyang umuwi and tell Jason everything na kailangan na niyang umuwi sa asawa niya. "Yuan, thank you for everything," madamdaming sabi ni Jasmine kay Mr. Cheng. Habang si Jason naman ay nakangiting nakatingin sa kapatid at babaeng pinakamamahal niya. "Just tell me everything, ate, if may kailangan kayo. Victor will update you 24/7 and I'll my men para bantayan sa inyo." Tumango lang si Jasmine dito. "Kuya, I'll go." "Yuan." Huminto si Mr. Cheng at tumarap sa kapatid niya. "Tell Lucita everything. I'm ready na pagbayaran lahat ng nagawa ko sa kanya." Buong sinseridad, nahani ni Jason ngunit naroon ang agam-agam kay Mr. Cheng. Tanging ngiti at tangulang ang sagot niya sa kapatid niya bago umuwi sa kanila. This is the day he's waiting his wife. Not in their house but in the precinct kung saan naroon si Lucita. Galit na nakatingin sa kanya habang dinadala ang nakakatanda niyang kapatid sa loob ng presinto. Hindi umuwi si Lucita nung gabing hinatid niya ito ni Isaac sa paaralan. Nagulat na lang siya kinagabihan na mga pulis nang pumunta sa bahay nila at hinahanap ang kapatid niyang may dala ng arrest warrant. And now, nasa harapan niya ang asawa niyang hindi niya magawang lapitan. Wife, hindi siya nito pinansin dahil kagad itong sumugod kay Jason at nasampal ito. "Hayop ka!" Sigaw ng asawa niya na masamang nakatingin kay Jason. No one move, even Jasmine na nagulat sa ginawa ni Lucita. "Pinatay mo ng tatay ko, pinatay mo pang nanay ko. Ano bang ginawa nila sa'yo?" Sigaw ni Lucita na rinig ng mga tao sa labas, lalo na ng media, na pinagpipiyastahan ngayon ng pamilya Cheng. Hindi nakasagot si Jason. Ang tanging nasabi niya lang ay sorry. Mahinang natawa si Lucita. Hindi niya alam kung paano niya hawakan ang nag-uumapaw sa galit na nararamdaman niya ngayon. Dinala ng mga kapulisan si Jason sa kulungan at hahabulin pa sana ito ni Lucita nang si Jasmine na mismo humarang sa kanya. "Hinayaan kitang sampalin si Jason dahil galit na galit ka.
Pagbabayarin niya ang kasalanan na gawa niya sa itay mo, ngunit hindi niya pinatay ang inay mo. Ang galit na mukha ni Jasmine ay napalitan ng pangamba at takot. Kaya nakikiusap ako sa'yo na huwag mo na siyang saktan pa. May sakit na siya. Dapat nasa ospital siya at nagpapagaling ngayon. Ngunit mas pinili niyang pumunta pa rin dito para harapin ka at pagbayarin ang mga kasalanang nagawa niya. Umiiyak na ani ni Jasmine. Naiwan sa ere ang kamay ni Lucita at galit na binawi ang kamay niyang hinawakan ni Jasmine. Nang tumalikod siya dito, nakita niya si Mr. Cheng na malungkot na nakatingin sa kanya. So this is the secret? The roots of everything? Naroon ang sarkasmo sa tinig niya. Mr. Cheng didn't say anything. Nakatingin lang siya kay Lucita na puro pagkamuhi at galit lang ang namutawi sa mga mata. Don't expect me na babalik pa ako sa'yo. Nakaramdam ng takot si Mr. Cheng nang sabihin niya ni Lucita. Gusto niyang ihakbang ang mga paa niya para habulin ng asawa, ba't tilay na estatwa na siya sa kinatatayuan niya. Agad na pinunasan ni Lucita ang luha sa mga mata niya, mabutit hindi siya kinuyog ng media paglabas niya. Pupunta na sana siya sa kinaroroonan ni Alondra nang lumabas si Aldrich at pinagtataguan nito. Anong kailangan mo? Kung nandito ka para pagtakpan muling kaibigan mo, umalis ka na. Walang emosyon na ani ni Lucita. No, I'm not here for that. Nasa korte ng lahat. Yuan will fight you in the court. He'll prove na inosente si Jason sa pagpatay sa ina mo. As for your father, Jason is determined to confess everything. And brace yourself dahil si Yuan ang sasalo sa lahat. Oras na kumanta si Jason, pati si Yuan madadamay. It's his car. Siyang nasa driver's seat so siyang kakasuhan sa salang ginawa ng kapatid niya. Nakaramdam ng takot si Lucita sa sinabi ni Aldrich. Ngunit agad niyang pinagsawalang bahala yun. Reckless imprudence resulting of homicide ang maikakaso kay Yuan Cheng. Oras na kumanta si Jason. Si Mr. Cheng pa rin nangaharap sa malaking kasalanan ni Jason dahil siyang nasa driver's seat. Silang dalawa ni Jason Cheng ang makukulong as the accessories of what happened to Rodolfo Camaro. Edward already explained it to Lucita at ayaw na niyang ungkatin ang kaso ng itay niya. Dahil sa liban na wala silang ebidensya na magdidiin sa magkapatid na Cheng, ayaw niya ring makulong ang asawa niya. But sa sinabi ni Aldrich, nagkaroon ng agam-agam sa puso niya. Ba't ayaw niyang pagtuunan ng pansin si Mr. Cheng? Kaya galit niya sinalubong ang seryosong titig ni Aldrich. Then so be it. Manghang na ani ni Lucita at iniwan si Aldrich. Bes, kumain ka na muna. Subukan kong tumayo, ngunit pangit talagang pakaramdam ko. Kanina pa akong umaga nahihilot na suso ka. Sinubukan kong tumayo at nagpaalalay kay Isaac na tahimik lang. After naming umalis sa bahay namin ni Mr. Cheng ay bigla siyang tumahimik at hindi masyadong kumikibo. Isaac, ayos ka lang ba? Tumingin siya sa akin at naroon ang pagkabahala sa mga mata niya habang nakatingin sa mga mata ko. Oo naman ate, nakangiting aniya kahit na alam kong pilit naman yun. Dinalhan ako ni Alondra ng pagkain ngunit kagad na bumaliktad ang sikmura ko nang maamoy ang bawang. Sa lababo ako dumiretso at doon sumuka. Ate, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Isaac sa likuran ko. Bes, bakit? Anong nakain mo? Rinig kong anin ni Alondra. Naisuka ko yata yung kinain ko kagabi. Sobrang sama ng pakaramdam ko. Pagkatapos kong sumuka, dumiretso ako sa kwarto ko. Narinig ko pa si Alondra na pinapakuha si Isaac ng gamot. Ngunit sobrang sama ng pakaramdam ko na hindi ko na inintindi pa sinasabi nila. Natulog ako ulit at nagkulong sa kwarto. Nang magising ako, naroon ang gamot sa tabi ko. Hindi ko ito pinansin at dumiretso ako sa labas ng kwarto ko. Nakita ko doon si Isaac na nakaupot nakatingin sa akin. Agad niyang tinagong cellphone niya at umakmang tumayo. May ipapabili ka ate? Umiling ako sa kanya. Lalabas muna ako. Sabi ko't nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Alam kong napalapit si Isaac kay Mr. Cheng. Ngunit naipaliwanag ko na sa kanya kung bakit kami aalis sa marangyang bahay kay Mr. Cheng. At wala naman siyang sinabi doon. I expect him to follow me. Paggabi na rin pala at buong araw pala ako natulog. Napagpasyahan ko na munang bumili ng makakain sa unahan. Nainihaw dahil bigla ko naglaway ng maisip ko yon. Ngunit nang mapatingin ako sa gilid, nagulat ako at napahinto nang makita si Mr. Cheng na nakatingin sa akin. Sobrang lungkot na mga mata niya. Habang nakatingin sa akin, umitim ng ilalim ng mga mata niya.
Hindi ko maiwasang mag-alala sa kaisipang pinapabayaan na naman niya sarili niya. Naiinis talaga ako sa ugali niyang yan. Gusto ko siyang pagsabihan at pagalitan, ngunit mas pinili kong pigilan ang sarili ko at tumahimik na lang muna. Dapat ko na sigurong sanayin ang sarili ko na alisin siya sa sistema ko. Nagawa ko namang mabuhay noon na wala siya. Magagawa ko ulit yun ngayon. Magagawa ko nga ba? Aatras na sana ako ngunit mabilis siyang naglakad papunta sa akin at agad akong hinigit at niyakap. Hindi ako kumilos. Ngunit sumisikip ang puso ko nang nasa mga bisig na niya ako. Gustong-gusto ko rin siyang yakapin, ngunit pinipigilan ako ng galit ko sa kapatid niya para yakapin siya pabalik. Let me hug you for just 1 minute, please. I miss you so much. Mahinang aniya na nagpaluha sa akin. Agad kong pinunasan ang luha ko dahil ayaw ko makita niya akong umiiyak dahil sa kanya. Namiss ko na rin siya. Namiss ko ng asawa ko. Ngunit sa tuwing naisip ko na tinago niyang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni inay, ay nasasapawan ng galit ang puso ko para sa pagmamahal ko sa kanya. Pakiramdam ko'y pinagtaksilan niya ako. Pakiramdam ko'y niloko niya ako. Dahan-dahan ko siyang tinulak palayo but I didn't succeed. Wala akong lakas na itulak siya. Mas lalo lang humigpit ang yakap niya sa akin. You are my life. Hindi ko na yata alam ang gagawin ko sa buhay. Miss na kita. Mababaliw na ako habang patagal na hindi kita nakikita. Narinig kong hikpi niya na nagpatigil sa akin. Umiiyak siya at parang dinudurog din ako habang pinapakinggan ang mga hikbi ni Mr. Cheng. Sinubukan ko nang intindihin siya. Nung sinabi niyang hindi siyang pumatay kay Itay, naniwala ko sa kanya. Baka ibang sasakyan lang yung nakabangga kay Itay at nagkataong nandoon din si Mr. Cheng. Kaya niya nakita ang lahat. Ganoon ang lagi kong iniisip kasi ayaw ko masira kami. Ayaw ko magalit sa kanya kahit na there's a part of me that doubting him. Ngunit pagkatapos ko marinig na alam niyang nangyari kay inay at kung sinong pumatay dito at pinilit pa niyang itago, hindi lang sa batas ko hindi sa akin. Doon na yata naubos ang pasensya ko na natitira sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin lahat. Lasing na ako sa katotohanang sila ang kumitil sa buhay ng Itay. Mas lalo ako nabaliw sa katotohanang pinatay ni Jason ang inay ko. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makita. Umalis ka na. Ayaw ko makipag-usap sa kapatid ng kriminal. Sinubukan ko siyang itulak ulit at mabuti na't hindi na siya pumalag pa. Pumasok ako muli sa loob ng bahay at hindi na siya nilingon pa. At doon na ako nagkulong at umiyak ng umiyak. Sobrang sakit na nang nararamdaman ko. Hindi ko na talaga kaya. Sana yun lang ang sakit na nararamdaman ko ngunit hindi. Dahil kahit ang itulak siya at iwan sa labas ng bahay ay para na akong dinudurog. Ibinuhos kong lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman ko sa unan ko hanggang sa makatulugan ko to. Kinabukasan ay ganun pa rin ang nangyari. Nagsusuka pa rin ako kaya napagdesisyonan kong umalis mag-isa para pumuntang hospital para magpatingin ko ano nangyari sa akin. Wala si Alondra at Isaac dahil kailangan ni Isaac ng taong sasama sa kanya sa school. Nakiusap muna ako kay Alondra na samahan ito dahil masamang pakiramdam ko. Busy si Edward sa pag-aasikaso sa kaso namin laban kay Jason Cheng. Nagdala yun ng kahihiyan sa pamilya nila at wala na akong pakialam pa. Dapat nilang managot sa batas dahil sa ginawa nila sa inay at sa itay ko. Sa hospital, maraming tinanong ang doktor sa akin tungkol sa bagay-bagay bago nagsagawa ng blood test. Tinanong niya din ako kung may nobyo o asawa ako at kung kailan ang huling pagtatalik namin. Nang itanong niya yun, nagduda na ako kung anong nangyayari sa katawan ko. Pagkatapos ng result, hinang-hina akong umalis sa ospital at umiiyak. Hindi ko alam ang dapat na maramdaman ko. Tuliro ako habang binabaybay ang daanan pa uwi. Napadaan ako sa chapel. Napahinto ako at napatitig doon sandali. Pwede kang pumasok at magdasal at hindi lang basta ito titigan. Napatingin ako sa gilid at nagulat nang makitang lalaking tila ay pamilyar sa akin. Huwag mo nang sabihin ng, "Teka, you look familiar, cause it's cringe." Nakangiwing aniya. Ang bibig kong sasabihin sanang salitang yun ay bigla akong naitikom. Yeah, ako yung muntik na nakabangga sa'yo sa mall. Nalalaking mata ko nang maalala ang pagkikita namin yon. And I hope it's not too late to say sorry. Huwag ka sa akin mag-sorry doon sa alin na napurwisyo mo. I already did.
Kaya nga I'm thankful na nakita kita dito. Nakangiting aniya sa akin. So sorry. Hindi ko alam kung nagjo-joke ba siya o seryoso siya sa mga pinagagawa niya sa buhay. Dahil wala naman ako sama ng loob sa kanya. Tumango lang ako. Kalimutan mo na yon. Sabi ko't balak na sanang umalis ng pigilan niya ako. Aalis ka na? That's sad. Kain na muna tayo sa fishball. Treat ko. Tumingin ako sa food court na malapit sa chapel na tinuro niya. Biglang kumalam ang sikmura ko nang makitang mga tao na kumakain ng fishball kaya tumangon na rin ako. Labis na takot at pangamba ang naramdaman ko kanina, ngunit ngayon ay ayos na ako. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Baka nagulat lang ako nang sabihin ng doktor na, "Mrs., you're pregnant." Dahil kagad na sumagi sa isipan ko kung paano ko palalakihin ng bata, gayong pakiramdam ko hindi na kami magiging maayos pa ng ama niya. First hearing. Kasama ni Lucita sina Alondra sa kabilang bahagi ng korte, habang nasa kabila si Jason at si Mr. Cheng. Kinakabahan si Lucita para sa araw na to, habang hawak-hawak niya ang tiyan niya sa ilalim ng jacket niya at desididong ipakulong si Jason Cheng. Maaring hindi siya makukulong sa sala sa ginawa niya sa itay ko. Ngunit marami kaming ebidensyang hawak sa kanya para sa kaso ni inay. Ani ni Lucita sa kanyang isipan. Sa kabilang bahagi naman ng korte, tahimik si Jason Cheng. Ngunit payapang puso niya habang nasa gitna't katabi ng mga lawyer niya na magtatanggol sa kanya sa korte. Handa naman siyang tanggapin kung anumang maging resulta ng paglilitis na to. Sinagawa na ng judge ang unang paglilitis. Ang kampo ni Lucita, nagsampa sila ng kaso ng homicide laban kay Jason Cheng. Unang binahagi ng prosecutor ang petsa kung saan naganap ang krimen. Una nagsalita si Jake para sabihin ang lahat na nakita niya noong hapon na yon. Isinalaysay niya mga tagpo kung anong ginawa niya noong araw na yon at paano niya nakita si Jason. Natakot na tumatakbo pa alis sa bahay ni Dalia Camaro sa araw kung saan naganap ang krimen. Ipinaturo ng prosecutor si Jason kay Jake na matagumpay niyang kinilala na nakaupo sa harapan ng lahat. Pagkatapos ni Jake, isinalang si Jason sa gitna para paglilitis. Hindi niya tinanggi mga sinabi ni Jake kung saan galing nga ito sa crime scene noong panahon na yon. Dakong hapon nang pinuntahan ni Jason Cheng ang biktimang si Dalia Camaro. Dahil nais niya itong kausapin tungkol kay Lucita Camaro na napakasalan ng kapatid niyang si Yuan Cheng. Ibinahagi rin ng kabilang kampo ang ibang mga ebidensyang hawak nila laban dito. Unang-una, ipinasalaysay ng prosecutor si Jason Cheng kung bakit pinuntahan nito si Dalia Camaro nung hapon kung saan nangyari ang krimen. Isinalaysay ni Jason ang dahilan kung bakit niya ito pinuntahan na hindi binabanggit ang kasalanang nagawa niya kay Rodolfo. Sa tulong ni Aldrich na tumatayong lawyer ni Jason, hindi nito hinayaang madiin si Jason sa leading questions na ibinabato ng prosecutor laban dito. The side of Lucita also presented evidences kung saan mas lalong magdidiin kay Jason sa salang homicide. Una nilang ipinakitang relo na pagmamay-ari ni Jason. Pagkatapos tanungin ng prosecutor kung kay Jason bang relo, buong tapat naman na sumagot si Jason na kanya nga ang relo na nakuha sa crime scene. Gate ng kabilang kampo, nagkaroon ng matinding away sa pagitan ni Jason at Dalia dahil nalaman ni Dalia na si Jason ang pumatay sa datintong asawang si Rodolfo. Ngunit si Aldrich bilang abogado ni Jason ay nakialam at tumutol sa haka-haka ng panig ni Lucita na ipinagkaloob ng hukom dahil hindi nila sinuportahan ang kanilang mga pahayag na may mga ebidensya na nagsasabing si Jason ang pumatay kay Rodolfo at dahil doon, the case of Rodolfo is not relevant to the case of Dalia Camaro. The hearing proceed kung saan ipiniresenta ng prosecutor via 3D kung saan gumamit sila ng model para ipakita nangyari sa crime scene. Kinuha ni Dalia ang heater at bago pa man niya matamaan si Jason ay naitulak na niya ito. Dahilan kung bakit nauntog ang ulo nito sa sahig, which caused her having a skull fracture that leads her to death. Maraming dugong nawala sa kanya at hindi siya kagad na nakaharap. Pagkatapos ay binigay ng pisikal na mga talaang medikal na nagpapakita ng bitak ng bungo ni Dalia Camaro sa hukom. Ang mga tao sa loob ng korte naniwalang si Jason ay hahatulan bilang guilty sa salang homicide. Ngunit nang si Aldrich ay tumayot umapela sa korte na si Jason ay inosente at walang kasalanan sa homicide. Nasorpresa ang lahat ng nasa hearing. Kumunot ang noon ni Lucita at biglang nandilim ang paningin niya nang marinig ang katagang yon galing kay Aldrich. Mas lalong sumama ang pakiramdam niya at lalong lumiliyab ang galit niya
asawa niya at sa pamilya nito. Umalma rin si Edward sa tabi ni Lucita. Nang umalis si Jake at Alondra, ilang buwan rin kinumbinsi ni Alondra si Jake na umuwi't humingi ng tulong kay Edward. Napinsan din ni Alondra dahilan kung bakit mas lalong napabilis ang paghahanap sa suspect na si Jason Cheng. Ngayon, silang lahat ang nagulat sa sinabi ni Aldrich. But with evidences that may collect, kampante siyang hindi madidiin, si Jason sa salang nagawa, inaakusa sa kanya. Aldrich said to the court na pumunta si Jason Cheng sa bahay ni Dalia Camaro para kausapin ito tungkol sa nagawa niyang kasalanan noon sa kanilang pamilya. Pumunta ito doon para humingi ng tawad at para kausapin ito ng mahinahon. Gamit ng 3D model, ipinakita ni Aldrich ang nangyari nung hindi naging maganda, ang resulta ng pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Nang kinuha ni Dalia ang heater sa mismong mesang nasa tabi nila, hindi niya namalayan that the aluminum glass which filled with lard fell on the floor. Kung saan nagkalat ito sa mismong sahig. Dahil sa galit ni Dalia Camaro kay Jason Cheng, hindi niya nakita ang oil na nasa sahig dahilan kung bakit naapakan niya ito na nagsanhi ng kanyang pagkadula sa sahig, and that caused her to have the skull fracture na nasa litrato. Na siya namang pinakita ni Aldrich sa judge, similar sa pinakita ng prosecutor kanina. Nagbigay din siya ng litrato sa nagkalat na oil na galing sa taba ng baboy na nakitaan din sa crime scene. Napasinghap ang lahat pagkatapos itong marinig mula kay Jason Cheng. Bagay na hindi pinagtuunan ng pansin ng kabilang kampo. Jason continued, "But the injury she got from the accident is not the cause of her death." Anong ibig niya sabihin? Lucita asked habang nakatingin kay Aldrich. "The real cause of her death is cardiac arrest due to hypertension. The head injury she got from the accident is not enough to kill her. And as you can see, hindi malaki ang crack na nasa bungo niya, but that moment, she died instantly." Bago pa man siya makalapit kay Jason Cheng, inatake na siya ng cardiac arrest when her blood pressure rose up. "I have evidences to show na nagpunta si Dalia Camaro sa St. Heaven Hospital para magpatingin sa kalusugan nito, and that's the time she diagnosed with hypertension." Bago pa nangyaring krimen, Dalia Camaro engaged to such activities na maaring nag-trigger sa hypertension niya. First, there are witnesses na nakitang naglaba ito ng labahin nila around 7 a.m. to 12 noon. And around 1 p.m. to 2 p.m. she was seen in the market buying groceries, and around 2:30 p.m. pumunta siya ng hospital para magpatingin sa doktor. Around 3 p.m. na umuwi siya sa kanila, but based on the CCTV footage, she didn't take a cab. Instead, mas pinili niyang lakarin na 2 kilometers distance sa pagitan ng St. Heaven Hospital at sa bahay na tinitirhan nila. But the prosecutor object the statement of Aldrich to his claims. That's why he requested to the judge na ipapasok ang witness nila na siyang nag-diagnose kay Dalia nung araw na yon. Unti-unting nababawi ng kabilang kampo ang momentum sa loob ng korte. Sumama ng pakiramdam ni Lucita sa nangyari, but mas lalo siyang nagulat nang makita ang last witness sa kabilang kampo gamit ang projector kung saan kinukunan ng statement ang taong malapit sa kanya tungkol sa kaso. It's no other than her brother, Isaac.